Animoy patay sinding ilaw ang sunod-sunod na pagkidlat at pagkulog sa Boracay kagabi. Umabot po yan ng halos 3 oras ayon sa mga residente. Nakuha na ng netizen na si Giovanni Milano ang pagtama ng kidlat mula sa kumpol ng ulap. Naka-alerto ang Malay MDRMO para matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Muli namang naranasan ang pag-ulan ng yelo sa Atok, Benguet. Halos kasing laki ng holen ang mga ito. Matinding pinsala ang tinamon ng ilang tanim na gulay kaya dismayado ang mga magsasaka. Nasa state of calamity ngayon ang Puerto Galera dahil sa problema sa supply ng tubig. Sinisikap namang hindi matulad dyan ang Metro Manila lalo't patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam bunsod ng madalang na pagulan. Nakatutok si Katrina Son. Panghatak ng mga turista ang dagat at buhangin ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Pero ilang buwan na pala nila ang problema ang tubig. Ayon sa LGU, sa 13 barangay sa Puerto Galera, 11 ang apektado ng water crisis. At may mga sityo pa umano na wala nang mapagkukunan ng tubig. Pero bunsod po ng El Nino at dumadaming consumer ay talagang nagkaroon po ng problema muli ang ating supply ng tubig. Kaya isinailalim ang Puerto Galera sa state of calamity. Tiniyak naman ng Municipal Tourism Office na normal pa ang operasyon ng mga hotel, resort, dive shop, restaurant at iba pang negosyo. Sabi mismo ng Pag-asa, nasa 120 millimeters pa lang ang naitalang rainfall amount sa bansa ngayong buwan as of June 20. Kalahati ng dapat anila ay projected rainfall sa buong Hunyo. Dahil sa pagdalang ng mga ulan, patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Yung critical level kasi na binabantayan natin sa Angat is 160 meters. So, bali ito yung level ng tubig sa Angat kung saan possible magkaroon na tayo ng deficiency dito sa supply ng tubig. Ang problema ngayon sa Puerto Galera, sinisikap ng National Water Resources Board na huwag maulit sa Metro Manila. Noong 2010 at 2019 kasi, nagrasyon ng tubig sa ilang lugar dahil din sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Sa ngayon, hindi muna prioridad ang alokasyon sa patubig para sa mga taniman. Nag-i-inspeksyon din ang NWRB sa mga standby deep well na pwedeng pagkunan ng dagdag supply ng tubig. Tinututukan din ang mga alternatibong water source tulad ng Laguna de Bay, mga water treatment facilities sa Parañaque, Cavite at iba pang pasilidad na maaaring makatulong kung kakailanganin. Tuloy-tuloy rin daw ang paghahanda ng mga water concessionaire. Marami na tayong ginawa over the years para hindi tayo masyadong dependent sa Angat Dam. Maynila already has 3 water treatment plants sourcing water from Laguna Lake. Sa ngayon, 24/7, meron tayong tubig dito sa ating East Zone customers and Rizal. Sisikapin po namin mananatili po yung ganyang experience. Hopefully, until the 4th quarter of this year, magiging sufficient siya sa ating mga supply needs. Si House Minority Leader Marcelino Libanan, hinihikayat ang mga LGU na gamitin ang 1 bilyong pisong inilaan ng 2026 General Appropriations Act o National Budget para sa People's Survival Fund. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Mismong PNP na ang nababahala dahil sa loob lang ng 1 linggo, 2 insidente ng knife attack ang naitala sa mga paaralan sa Cavite. Nakatutok si Jamie Santos. Sugatan sa ospital ang 18 anyos na lalaking ito matapos saksakin ng kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Ayon sa pulisya, dati nang nag-away ang dalawa at nagkaayos pero muling nagkainitan. Nagkaroon na naman tong si suspect ng kaaway doon naman sa kaibigan nitong ating victim na nasaksak. So parang na-ignite uli yung kanilang dati ng medyo hindi pagkakaunawaan. Nitong Biyernes, nagkasuntukan sila sa loob ng paaralan hanggang sa pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa likod at braso. Arestado ang 18 anyos ding suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nakuha sa kanya ang ginamit na kutsilyo. Ang biktima nakauwi na sa kanyang bahay matapos maoperahan. Pero paano naipasok ng suspect ang kutsilyo sa loob ng paaralan? Ang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Opo. Ngayon, mayroon na silang 2 gate.
So physically impossible para sa kanila na isa-isahin nilang i-check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat shift. Nag-uusap na rin kami ng principal na sa mga oras na pasukan at labasan ay mag-beef up po tayo ng ating police personnel para makatulong po sa security. Sinubukan naming kunin ang panig ng pamunuan ng paaralan pero wala pa silang tugon. Ayon sa Department of Education Schools Division Office of Cavite City, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at otoridad para sa investigasyon. Iniutos na rin nila ang pagbibigay ng psychosocial support at counseling sa mga apektadong estudyante at kanilang mga kaanak. Ayon sa DepEd, prioridad nila ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga estudyante. Nitong Martes, 7 estudyante ang nasugatan sa isang private school sa General Trias sa Cavite matapos iwasiwas ng isang grade 8 student sa loob ng silid ang ipinuslit niyang kitchen knife. Nagpahayag ng pagkabahala si Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates Jr. sa parehong pangyayari. Itinuturing nila itong isolated cases. Iniutos niya sa pulisya ang pagpapaigting ng police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng school zones, partikular tuwing pasukan, recess at uwian. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong araw po, ibinibigyan po kayo natin ng ating mga ama. Bihira natin silang makita maglabas ng emosyon, kaya marami ang naantig sa isang ama na hindi napigilang maluha nang ang kanyang unika iha nagpakilala ng boyfriend. Kilalanin siya sa pagtutok ni Katrina Son. Tipikal na haligi ng tahanan, si Tatay Jubeliano ng Sagay City, Negros Occidental ayon sa anak niyang si Jackie. A man of few words, ika nga. Pero anya, ramdam niya ang pagiging maalaga at maasikaso ng ama. At nababasa niya sa mga mata ang lambot ng puso nito. Dahil kahit nga raw nanonood lang ng drama o pelikula, tuwing may nakakaiyak na eksena, mababaw ang luha ng kanyang ama. Pero mas may hugot ang iyak ni Tatay Jubeliano. At biglang naging man of many words. Kung siya, kung sakito niya. Ang 30-year-old na si Jessel, ipinakilala sa ama ang kanyang first boyfriend. Singalan ko gani. Palangga ko na ang bata ko, babae na, siya na nakabilog. Halin sa kamay, way ko nang inasakit. Pero kung sakiton mo na, pagitaon, tigil ka. Tama na ang balko. Tilain na. Sabi ni Jessel, very protective ang kanyang ama, lalo't unika iha siya nito. Naiintindihan daw niya ang ama na alam niyang ayaw lang siyang makitang masaktan. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.